Minamahal na pamilya ng pananampalataya, maligayang pagdating sa sagradong sandaling ito ng pag-asa at pagpapagaling. Sa araw na ito, sama-sama tayong lalapit sa paanan ng ating mapagmahal na ina, ang mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol, ang kanlungan ng mga nagdadalamhati. Kung ikaw ay naririto ngayon, ito ay dahil nararamdaman mo ang bigat ng mga pasanin sa iyong buhay. Mga buhol na tila hindi makalagkalag at sumasakal sa iyong kaluluwa, na nag-iiwan sa iyo ng pakiramdam na ikaw ay nakatali at walang direksyon. Nauunawaan namin ang iyong sakit. Nakikita namin ang iyong mga luha dahil sa mga utang na hindi mabayaran, ang pangamba ng kawalan ng trabaho, ang sakit ng karamdamang tila walang lunas, at ang pighati ng mga hidwaan sa pamilya na sumisira sa kapayapaan. Alam naming pagod ka na tila ba lahat ng iyong pagsisikap ay nauuwi sa wala. Ngunit pakinggan mo ito nang may pag-asa. Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Ang ating ina ay naririto, handang pakinggan ang bawat hinaing ng iyong puso at kalagin ang bawat buhol. Bago natin formal na simulan ang ating paglalakbay sa panalangin, anyayahan natin ang presensya ng ating ina sa isang simpleng gawa ng pananampalataya. Ito ang unang hakbang upang ipakita sa langit na bukas ang ating puso sa mga biyayang ipagkakaloob niya. Hinihiling ko sa iyo ngayon, bilang tanda ng iyong pagsuko at pagtitiwala, iwan sa mga komento ang makapangyarihang panalangin ito. Mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol, kalagin mo ang lahat ng hadlang sa aking buhay. Amen. Ang bawat komento ay nagiging isang munting kandila ng pananampalataya na bumubuo ng isang nagniningas na ilaw na aabot sa trono ng Diyos. At upang mapanatili nating buhay at malakas ang ating tanikala ng pananalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ay hindi lamang isang pag-click. Ito ay isang pangako na maging bahagi ng ating komunidad. Isang pamilyang nagkakaisa sa pagdarasal, nagpapalakas sa isa't isa, at sama-samang sumasaksi sa mga himala ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Ngayon, sa ating pagkakaisa bilang isang pamilya ng pananampalataya, ihanda natin ang ating mga puso at isipan. Sa panalangin ito, ipagkakatiwala natin ang 5 pangunahing buhol na sumasakal sa ating buhay. Ang mga hindi nakikitang tanikala na pumipigil sa daloy ng biyaya, kapayapaan at kagalakan. Marahil ang buhol mo ay ang bigat ng mga nakaraang pagkakamali, ang sakit ng mga sugat sa puso na hindi pa naghihilom, ang pighati ng isang buhay na tila hindi umuusad, o ang tahimik na hiya dahil sa iyong mga kahinaan at kasalanan. Anuman ang buhol na iyan, pagkabalisa, matinding kalungkutan, sama ng loob, o kawalan ng pananampalataya, dalhin natin ito ngayon sa harap ng ating ina. Huwag kang matakot. Ang kanyang mapagkalinga at banal na mga kamay ay dalubhasa sa pagkalag sa mga pinakamasalimuot na problema. Manalig ka na sa bawat ama namin at Aba Ginoong Maria na ating bibigkasin. Ang kanyang mga kamay ay kumikilos na. Sinisira ang mga gapos at binubuksan ang mga daan na matagal nang sarado para sa iyo. Simulan natin ang ating paglalakbay sa pag-asa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya, ang pundasyon kung saan itatayo ang mga himalang ating hinihiling. Ngayon, buong kababaang loob nating pagnilayan ang unang misteryo, ang buhol ng mga pighati at pasakit na humahadlang sa ating buhay. Ito ang buhol ng mga saradong pinto, ng mga pagkakataong nawawala, at ng mga daanang tila walang katapusan. Ito ang sakit ng pagtatrabaho nang walang nakikitang resulta. Ang bigat ng mga responsibilidad na hindi na kayang pasanin at ang kahihiyan ng kawalan ng kakayahang magbigay ng sapat para sa ating mga pamilya. Narito ang buhol ng kawalan ng trabaho, ng mga utang na patuloy na lumalaki, at ng kawalan ng pag-asa na bumabalot sa ating mga tahanan. Iaalay natin ang lahat ng ito sa ating ina na may lubos na pagtitiwalang walang imposible sa kanya. Sa bawat butil ng rosaryong ito, ipinagkakatiwala natin ang ating mga pasanin.
Simulan natin sa panalangin na itinuro mismo ni Jesus, ang Ama namin. Sa pagbigkas nito, isinusuko natin ang ating kalooban sa kalooban ng Ama. Nagtitiwalang ang kanyang plano ay higit na mabuti kaysa sa atin, kahit sa gitna ng ating mga paghihirap. Pagkatapos, 10 beses nating idarasal ang Aba Ginoong Maria. Isipin natin na sa bawat Aba Ginoong Maria na ating binibigkas, ito ay isang mahigpit na paghila ng ating ina sa masalimuot na buhol na iyon. Ang bawat panalangin ay isang sinag ng liwanag na tumatago sa kadiliman ng ating mga problema sa pananalapi. Ang bawat pagbati sa kanya ay isang malakas na martilyo na sumisira sa mga tanikala ng utang at kakapusan. Huwag kang mapagod sa pag-uulit. Sa bawat pag-uulit, lalong lumalakas ang ating pananampalataya at lalong lumuluwag ang pagkakatali ng mga buhol na ito sa ating buhay. O aming ina, mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol, narito kami sa iyong paanan, pagod na at halos sumusuko na. Tingnan mo nang may awa ang buhol na ito sa aming buhay. Ikaw na nakakaalam ng bawat luha na aming iniiyak sa gabi dahil sa mga bayarin. Ikaw na nakakakita ng aming pagkabalisa sa tuwing tinitingnan namin ang aming mga anak at nag-aalala para sa kanilang kinabukasan. Ipinapanalangin namin sa iyo, kalagin mo, aming ina, ang buhol ng aming mga utang. Sirain mo ang mga hadlang na pumipigil sa amin na makahanap ng marangal na trabaho. Buksan mo ang mga pinto ng oportunidad na matagal nang nakasara para sa amin. Alisin mo ang buhol ng mga negosyong nalulugi at ng mga pagsisikap na nauuwi sa wala. Palayain mo kami sa mga tanikala ng kakapusan na pumipigil sa amin na maglingkod sa Diyos ng may kagalakan at kapayapaan. Hawakan mo ang aming mga kamay at huwag mo kaming bibitawan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O aming ina, sa pamamagitan ng unang misteryong ito, nararamdaman na namin ang pagluwag ng aming mga pasanin. Ang aming pananampalataya, na minsang nanghina, ay nagsisimula ng mag-alab muli. Sa aming pag-aalay ng aming mga pighati, ipinagkaloob mo sa amin ang pag-asa. Alam naming dininig mo ang aming mga panaghoy, at ang iyong banal na mga kamay ay nagsimula ng kumilos. Ang mga pader, na tila hindi magigiba, ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Ang kadilimang bumabalot sa amin ay nagsisimula ng mapawi ng iyong liwanag. Nagtitiwala kami sa iyong makapangyarihang pamamagitan. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo sa purgatorio ang mga kaluluwa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng iyong awa. Ngayon, buong pagpapakumbaba nating harapin ang ikalawang misteryo, ang buhol ng ating sariling kahinaan at kasalanan. Ito ang pinakamasakit na buhol sa lahat, sapagkat ito ay buhol na tayo mismo ang gumawa. Ito ang buhol ng ating kayabangan na naglalayo sa atin sa Diyos at sa kapwa. Ang buhol ng ating pagkamakasarili na nagbubulag sa atin sa pangangailangan ng iba. At ang buhol ng sama ng loob at hinanakit na ating kinikimkim, na parang lason na unti-unting pumapatay sa ating kaluluwa. Aminin natin ang bigat ng ating mga pagkakamali, ang sakit na naidulot natin, at ang kahihiyang dulot ng ating mga kahinaan. Nararamdaman natin ang pagod, ang pagiging alipin sa paulit-ulit na tukso. Subalit huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang ating ina ay hindi tumitingin ng may paghusga, kundi ng may habag. Iniaalay natin sa kanya ang buhol na ito. Nagtitiwalang kaya niyang linisin ang pinakamarumi nating kasalanan at palayain tayo. Muli, sa ating pagkakaisa, idulog natin sa Ama ang panalangin itinuro ng kanyang anak. Ialay natin ang isang Ama namin na sinusundan ng 10 Aba Ginoong Maria. Sa bawat pagbati sa ating ina, isipin natin ang kanyang dalisay na mga kamay na dahan-dahang kinakalag ang mga buhol sa ating puso. Isipin natin na sa bawat Aba Ginoong Maria, ang tanikala ng ating masamang ugali ay humihina. Ang pader ng ating pagmamatigas ay nabibiyak. Ang kadiliman ng ating kasalanan ay napapalitan ng liwanag ng kanyang kabanalan. Huwag tayong tumigil sa pananalangin. Hayaan nating ang paulit-ulit na pagsambit ng kanyang pangalan
ay maging isang awit ng pagsisisi at isang sigaw ng pag-asa. Sa bawat butil, ipinagkakatiwala natin ang ating pagod na kaluluwa sa kanyang pangangalaga. Naniniwalang kaya niya tayong baguhin at gawing karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. O aming mapagmahal na ina, birheng tagapagkalag ng mga buhol, buong kapakumbabaan kaming lumalapit sa iyo, dala ang bigat ng aming mga kasalanan. Kalagin mo, aming ina, ang buhol ng aming kayabangan na pumipigil sa aming paglago. Kalagin mo ang buhol ng aming pagkamakasarili na sumasakal sa aming kakayahang magmahal. Kalagin mo ang buhol ng hinanakit at kawalan ng pagpapatawad na nagpapanatili sa amin sa bilangguan ng nakaraan. Kalagin mo ang buhol ng aming kahinaan sa tukso na paulit-ulit kaming ibinabagsak. Kalagin mo ang buhol ng matinding kalungkutan na dulot ng mga pagkakamali. Palayain mo kami sa mga gapos na ito. Ina, linisin mo ang aming puso. Palitan mo ng kababaang loob ang aming pagmamataas, ng kabutihang loob ang aming kasakiman, at ng kapayapaan ang aming pagod na kaluluwa. Huwag mo kaming pabayaan, luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Salamat, aming Ina, sa iyong walang hanggang awa. Sa pag-amin namin sa aming mga kasalanan, hindi mo kami tinalikuran. Sa halip, naramdaman namin ang iyong yakap na nagpapagaling sa aming mga sugat sa puso. Ang bigat sa aming dibdib ay nagsisimula ng gumaan. Ang kahihiyang aming dinadala ay napapalitan ng pag-asa sa pagpapatawad ng Diyos. Alam namin na sa iyong pamamagitan, ang proseso ng aming pagbabago ay nagsimula na. Ang mga buhol ng kasalanan na matagal nang gumapo sa amin ay unti-unti nang lumuluwag dahil sa iyong pagmamahal. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo sa purgatorio ang mga kaluluwa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng iyong awa. Ngayon, ating harapin ng may tapang ang ikatlong misteryo, ang buhol na umaagaw sa kapayapaan ng ating puso. Ito ang hindi nakikitang kaaway na naninirahan sa ating kalooban. Ang walang tigil na pagkabalisa na gumugulo sa ating isipan sa gabi. Ang takot sa hinaharap na pumipigil sa ating mga hakbang. At ang ingay sa ating kaluluwa na nagpapahirap sa ating pagdarasal. Ito ang buhol ng mga negatibong pag-iisip, ng mga alaalang bumabalik upang saktan tayo, at ng mga espiritual na hadlang na nagiging sanhi ng kaguluhan sa ating tahanan at relasyon. Ang buhol na ito ay sumisira sa ating kagalakan at nagiiwan sa atin ng pakiramdam na laging may kulang, laging may panganib na darating. Ipinagkakatiwala natin ang buhol na ito sa Reyna ng Kapayapaan. Naniniwalang kaya niyang patahimikin ang pinakamalakas na bagyo sa ating puso. Sama-sama nating idulog ito sa pamamagitan ng isang Ama namin at 10 Aba Ginoong Maria. O aming Ina, Reyna ng Kapayapaan, tingnan mo ang aming mga pusong gulong-gulo at pagod na. Ikaw na nagdala sa prinsipe ng kapayapaan sa iyong sinapupunan, ipagkaloob mo sa amin ang katahimikang iyon. Kalagin mo, aming Ina, ang buhol ng aming walang katapusang pagkabalisa. Sirain mo ang mga pader ng takot na aming itinayo sa paligid ng aming mga puso. Patahimikin mo ang mga boses ng pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa na bumubulong sa amin. Tunawin mo ang lahat ng espiritual na hadlang na pumipigil sa daloy ng biyaya ng Diyos sa aming buhay. Hinihiling namin sa iyo ang isang agarang himala. Pabilisin mo, aming Ina, ang iyong tulong. Huwag mo nang hayaang magtagal pa ang aming pagdurusa. Ibalik mo ang kapayapaan sa aming mga tahanan, sa aming mga isipan, at sa aming mga kaluluwa upang kami ay makapaglingkod sa Diyos ng may kagalakan at buong pagtitiwala. Ipanalangin mo kami, O Ina. Buong tiwala tayong tumungo sa ika-4 na misteryo, ang buhol ng mga sugat ng ating kaluluwa. Ito ang mga pinakamalalim na buhol, ang mga sugat na dulot ng nakaraan na patuloy na dumudugo sa kasalukuyan. Ito ang sakit ng pagkakanulo ng isang kaibigan, ang pait ng pag-abandona ng isang minamahal, ang kahihiya ng isang malaking kabiguan, at ang bigat ng kalungkutang tila walang katapusan. Ang bawat masasakit na salita, bawat di makatarungang pagtrato,
ay naging buhol na pumipigil sa ating kakayahang magmahal at magtiwala muli. Ngunit sa paanan ng krus, kung saan ka tumayo, o aming ina, natutunan naming walang sugat na hindi kayang paghilumin ng pag-ibig ni Kristo. Iniaalay namin sa iyo ang mga sirang piraso ng aming puso. Nagtitiwala na sa bawat ama namin at 10 Aba Ginoong Maria, ang iyong mga kamay ay naglalapat ng lunas at pag-asa sa aming mga kaluluwa. O ina ng awa na nakasaksi sa bawat sugat ng iyong anak, tingnan mo ang aming mga kaluluwang nasugatan. Hipuin mo ng iyong mapagkalingang mga kamay ang bawat alaala na nagdudulot ng sakit. Kalagin mo ang buhol ng hinanakit na nagpapanatili sa amin na bilanggo ng nakaraan. Paghilumin mo ang mga sugat ng pagtataksil at pag-iwan. Alisin mo ang lason ng kapaitan at palitan ito ng tamis ng iyong pagpapatawad. Ibalik mo ang aming kakayahang magtiwala at umibig muli ng walang takot. Buhayin mo ang aming pananampalataya na natutulog dahil sa sobrang pighati. Hayaan mong ang dugo at tubig mula sa tagiliran ni Jesus ay maging lunas sa lahat ng aming sakit. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo sa purgatorio ang mga kaluluwa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng iyong awa. Sa wakas, buong pagtitiwala nating harapin ang ikalimang misteryo, ang buhol ng kalituhan at kawalan ng gabay. Ito ang buhol na nagpaparalisa sa atin, ang kadiliman sa isipan na pumipigil sa ating paggawa ng desisyon. Ito ang pakiramdam na tayo ay nasa isang sangang daan na walang palatandaan. Takot na humakbang dahil baka tayo ay magkamali. Ito ang bigat ng hindi pag-alam kung ano ang kalooban ng Diyos, ang pag-aalinlangan sa ating mga kakayahan, at ang ingay ng napakaraming opinyon na nagpapagulo sa ating puso. Ang buhol na ito ay nagdudulot ng pagkabalisa at nag-aalis ng ating kapayapaan na nag-iiwan sa atin na tila nakatali at walang magawa. Ngayon, sama-sama nating hilingin sa ating ina ang luklukan ng karunungan at kabiyak ng Espiritu Santo na hilingin para sa atin ang liwanag na ating kailangan. Sa pamamagitan ng isang Ama namin at 10 Aba Ginoong Maria, idulog natin ang ating nalilitong isipan sa Kanya. O aming ina, luklukan ng karunungan, tingnan mo kami na naliligaw at nalilito. Ikaw na laging nakikinig sa pahiwatig ng Espiritu Santo. Hilingin mo para sa amin ang biyaya ng kaliwanagan. Talagin mo, aming ina, ang buhol ng aming pagkalito sa harap ng mahihirap na desisyon. Talagin mo ang buhol ng aming pag-aalinlangan sa aming sarili at sa plano ng Diyos. Talagin mo ang buhol ng takot na nagpaparalisa sa aming mga hakbang. Liwanagan mo ang aming isipan upang makita namin ng malinaw ang daan na nais ng Diyos para sa amin. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na sundin ang Kanyang kalooban kahit na ito ay mahirap. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo sa purgatorio ang mga kaluluwa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng iyong awa. O aking Reyna at aking Ina, mahal na Birheng tagapagkalag ng mga buhol, ngayong naialay na namin sa iyo ang lahat ng buhol na sumasakal sa aming buhay. Buong puso kaming nagtatalaga ng aming sarili sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa iyong banal na mga kamay ang aming nakaraan, kasama ang lahat ng sugat at pagkakamali nito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming kasalukuyan, kasama ang lahat ng aming mga takot at pagkabalisa, at ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming hinaharap, kasama ang lahat ng aming mga pangarap at pag-asa. Takpan mo kami ng iyong banal na balabal, o aming ina, at protektahan kami mula sa lahat ng kasamaan. Hawakan mo ang aming mga kamay upang hindi kami maligaw. Alalayan mo kami ng iyong mga bisig kapag kami ay nadarapa. Mula sa sandaling ito, kami ay iyong-iyo. Gamitin mo kami bilang iyong mga instrumento ng kapayapaan at pag-ibig. Sa pamamagitan mo, iniaalay namin ang aming buong pagkatao sa iyong anak na si Hesukristo, aming Panginoon. Amen.
Sama-sama nating tapusin ang ating paglalakbay sa panalangin sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri sa ating Reyna, ang Aba po, Santa Mariang Hari. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Salamat, aming Ina, sa iyong pakikinig sa bawat hinaing na nagmula sa kaibuturan ng aming mga puso. Salamat sa pagtanggap sa aming mga luha at sa pag-ako sa aming mga pasanin. Nararamdaman na namin ang iyong kapayapaan na unti-unting bumabalot sa aming pagod na kaluluwa. Nagtitiwala kami na ang iyong banal na mga kamay ay kumikilos na, kinalalag ang bawat buhol na aming inialay. Hindi kami kailanman nag-iisa sapagkat hindi mo kami pababayaan. Minamahal na pamilya ng pananampalataya, ang himalang nagsimula ngayon sa iyong puso ay hindi dapat dito magtapos. Ang pag-asang iyong natanggap ay isang regalong dapat ibahagi. Bilang isang gawa ng pag-ibig sa kapwa, hinihiling ko sa iyo na ibahagi ang panalangin ito sa isang taong alam mong nabibigatan din ng mga buhol sa buhay. Hayaan mong maranasan din nila ang pag-ibig ng ating ina. At upang mapanatiling buhay ang ating tanikala ng pananalangin, iwan mo sa mga komento ang iyong mga personal na intensyon. Ang bawat kahilingan ay idaragdag namin sa aming mga panalangin sapagkat sa ating pagkakaisa, lalo tayong lumalakas. Kung hindi ka pa bahagi ng aming komunidad, mag-subscribe ka na upang patuloy na mapatatag ang ating pamilya ng pananampalataya. Dito sa aming channel, makakahanap ka pa ng maraming makapangyarihang panalangin na gagabay sa iyo sa iyong paglalakbay. Tandaan mo, ang paglaya ay nagsimula na. Manatili kang tapat, magtiwala, at sumaksi sa mga himala. Pagpalain ka nawa ng makapangyarihang Diyos. Amen.